Kumusta? Ngayon ay sabay-sabay tayong gagawa ng masarap na beef stew. Ang beef stew ay isa sa mga paboritong putahe. At minamahal ng lahat, lalo na sa buwan ng Ramadan. Makikita ang mga sangkap sa screen. Ang patatas at karot ay pangunahing mga gulay. Ngunit ang ilang uri ng gulay ay ayon sa kagustuhan. At mayroon ding mga naglalagay ng okra. Ang okra na ito ay kinuha niya noong panahon na marami ito sa pamilihan. Ang panahon, hinuhugasan namin ito ng mabuti. Ilalagay ito sa tray, iinumin, at ihahanda para sa pag-iimpake. Una, iprito ang sibuyas ng mabuti hanggang sa magbago ang kulay nito. Idagdag ang isang malaking kutsara ng bawang na pasta. Ang luya ay may kakaibang lasa. Haluin hanggang magbago at lumabas ang masarap na amoy. Magdagdag ng kalahating kutsarita ng kanela. Kalahating kutsarita ng cardamom. At 3/4 kutsarita ng cumin. 3/4 kutsarita ng turmeric. Kalahating kutsarita ng pako na tuyo at pino. Tatlong kutsarang kumin na durog. Ang kinchay ay isa sa mga sikat na pampalasa na nagbibigay ng masarap at kakit-akit na lasa sa iba't ibang ulam at talagang bagay sa lahat ng uri ng mga putahe, lalo na sa manok. At ang isda, karne at hipon, lalo na kung sariwa. Paggiling ng isang kutsarita ng kape sa gilingan. Itim na lemon. Isang kutsarang malaking at kalahating kutsara ng pampalasa ng gazi mula sa kumpanya ng Abhar. Igalaw ng mabuti. Nagdagdag ng karne. At dito ay isang pangunahing punto na dapat ilipat hanggang sa magbago ang kulay ng karne at makuha ang kulay. Kayo, Manggi? Nagdadagdag tayo. Pagkatapos, idagdag ang dinurog na kamatis at ang tatlong bahagi ng sarsa ng kamatis. Mga kutsara ng kamatis. Ang dinurog na kamatis na ito ay ipapaliwanag ko sa inyo sa isang video. Idinadagdag ang patatas. Ang patatas ay minsang isang uri ng patatas na nangangailangan ng maraming pagpapakulo at minsan ay hindi na kailangang lutuin. Marami, kaya't idinadagdag namin ito sa simula pa lamang. Nagbibigay ang sabaw ng kapal at ang kapal ng sabaw na ginawa mismo. Magluto ng 40 minuto. Pagsasaalang-alang. Pagsubaybay sa tubig. Na ang tubig ay hindi masyadong kaunti o masyadong marami, sapat lamang upang takpan ang antas ng karne. Asan? Kapag umabot ang karne sa tamang antas ng lutong mula 80 hanggang 85, 90 degrees ng ganap na purong pagkahinog, karot. Magdagdag ng dill. Kung meron kang sariwang prutas o tuyo, kinsay din ito. Berda at walang paminta. Paghiwa lamang na nagbibigay ng lasa na nawala ang paminta nang hindi nagbibigay ng init sa sabaw. At iiwan itong maluto sa ganitong paraan, bahagyang haluin habang minamasdan ang tubig, upang hindi ito maging labis. Idinadagdag ang okra. Kailangan natin ng kaunting tubig. Magdadagdag ng tubig. Kalahating tasa lang ang kailangan, hindi na dapat higit pa rito. Ayusin ang dami ng tubig sa sabaw para sa magandang resulta. Mabuti. Ngayon ay nakarating na sa puntong iyon kung saan ang lahat ng mga sariwang gulay ay ganap na luto at ang antas ng sabaw ay hindi lumampas. Kaunti. Dapat lamang na ang ganitong dami na ito ay manatili kung may sapat na tubig. Mula sa marami, dapat buksan ang takip ng kawali habang nagluluto upang mag-evaporate ang labis na tubig. Mananatili.
Ang sabaw ay malapot at may tubig. Napakahalaga ng puntong ito upang makamit ang kasiyasyang resulta. Kanin na puti ang kasama. At inihaw na sibuyas. Coriander. At ito ay isang pangunahing ulam sa Ramadan. Gulpo ng mga bansa. May mga nag-aalok nito kasama ang puting kanin at may iba namang kasama ang tinapay.